Welcome back sa Panahon TV. Dahil po yung mga binabantayan nating dam, nandito po yan sa Luzon. So, kamustahin po natin ang kanilang kondisyon sa kabila ng mga pag-ulan na nararanasan natin. Dito po sa Luzon, tatlo pa rin ang binabantayan natin, Magat, Pantabangan at ang Angat Dam. Unahin po muna natin dito sa Angat Dam kung saan nga natin kinukuha ang water supply, ganun din po ang energy consumption ng Metro Manila. So alamin po natin ang ating Angat Dam update. Base po sa datos ng Pag-asa, makikita po natin November 14, yan po ay nasa 205.60 meters. At within 24 hours po ay nagkaroon nga ng 0.0 o negative 0.07 meters na pagbaba sa level ng tubig. At dito po sa Angat Dam, ang flood season high water level natin o yung spilling level, yan po ay nasa 210 meters. Dumako naman po tayo sa Magat Dam na nagbibigay ng supply ng tubig sa probinsya ng Isabela. Base po sa datos ng Pag-asa, makikita din natin within 24 hours ay nagkaroon din po ng pagbaba sa level ng tubig. So makikita po natin 189.60 meters noong November 13 at kahapon nga po alas 6 ng umaga ay bumaba po ito sa 189.35 meters. Dito po sa Magat, ang spilling level natin, yan po ay nasa 190 meters. Panghuli na lamang po ang Pantabangan Dam na matatagpuan po yan sa bahagi ng Nueva Ecija at ito rin po syempre ang nagbibigay ng tubig para po sa probinsya ng Nueva Ecija. Narito po ang ating Pantabangan Dam update. Within 24 hours po, makikita natin ay nagbaba rin o bumaba ang level ng tubig dito sa 0.04 meters. So kahapon po, o tumaas po rather, kahapon po yan ay nasa 203.36 meters, alas 6 po yan ng umaga. At dito po sa Pantabangan Dam, ang flood season high water level natin ay nasa 216 meters. Ito po yung amount o yung level ng tubig kung saan kailan nagbubukas yung mga dam. Pero sa ngayon nakikita natin mababa pa naman, malayo pa naman, kaya patuloy pa rin natin babantayan. Siyempre ang kondisyon hindi lamang ng Pantabangan Dam, kundi kasama na rin po ang Magat at ang Angat Dam. Sa puntong ito, alamin naman po natin ang magiging lagay ng temperatura sa mga piling lungsod sa bansa. Unahin po muna natin dito sa Luzon. Sa Baguio, meron po kayong 14 to 24 degrees Celsius, mababa na po yan. Habang dito naman po sa atin sa Metro Manila, asahan po natin ng 22 to 33 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, meron po kayong 21 to 30 degrees Celsius. Pumunta man po tayo dito sa may Visayas, dito po sa may Iloilo at Bacolod, asahan po dyan ng 25 to 32 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, meron po kayong 25 to 31 degrees Celsius. Sa mga inyong areas, no, asahan po natin ang generally fair weather conditions, liban na lamang sa mga isolated cases of rain showers and thunderstorms. At sa Mindanao area naman po dito sa may Cagayan de Oro, asahan po dyan ng 22 to 31 degrees Celsius. Habang sa Zamboanga, mataas na po ang 23 to 33 degrees Celsius. At mga kababayan, napaka-importante ng buwan ng Nobyembre sa ating mga Pilipino. Ito po ang panahon kung kailang naranasan ng marami sa ating mga kababayan ang pinakamalupit na bagyo na tumama sa kalupaan, ang Bagyong Yolanda. Matapos ang isang taon, kamustahin po natin ang kalagayan ng mga kababayan natin sa Tacloban, Leyte. Tunghayan po natin ang special report ni weather lover Amor La Rosa. Ika-8 ng Nobyembre noong nakaraang taon, sinuyod ng Bagyong Yolanda ang Visayas at Palawan. Dala nito ang malalakas na hangin, sanhi ng malalaking along lumamon sa mga dalampasigan ng Samar at Leyte. Paghupa ng unos, nagkalat ang mga bangkay, basura at mga pira-pirasong bahagi ng mga nasirang bahay. Tunay na nagmistulang ghost town ang bawat eskinita sa Tacloban sa Leyte, isa sa pinakanapuruhan ng bagyo. Isa ang Tacloban sa higit na hinagupit ng Bagyong Yolanda. Matapos ang isang taon, tumungo kami dito upang kamustahin ang kalagayan ng ating mga kababayan at ng kanilang kabuhayan. Dumaan ang isang taon, ngunit ang ilan sa mga bakas na iniwan ni Yolanda hindi pa rin tuluyang nabubura.
Maraming pinadapang puno't tahanan ang bagyong Yolanda at maging ang napakalaking gusaling ito, hindi sinanto ng bagyo. Sa katunayan, isa sana itong convention center at kagagawa lamang nito ilang araw bago maranasan ang bagsik ni Yolanda. Makikita natin sa pader na ito, meron nakasulat na "We need food, SOS". Sumasalamin lamang ito sa kung gaano kahirap ang naging sitwasyon ng ating mga kababayan noong humagupit ang bagyong Yolanda. Isa nga sa mga naging pangunahing pangangailangan nila noong mga oras sa iyon ay ang pagkain. Ngunit ang mga higit na napinsala ang mga dalampasigang sumalubong sa matinding storm surge. Isa lamang ito sa mga bahay na nakatayo sa tapat mismo ng dagat. Bagamat yari ito sa konkretong material, ay hindi pa rin ito kinaya ang malakas na hangin at hampas ng storm surge. Sa lakas ng storm surge noong kasagsagan ng bagyo, 10 barko ang natangay at umararo sa mga bahay sa tabing dagat. Kung makikita nyo, dinaanan ng barko ang isang bahay na ito na naging dahilan pa ng pagkagiba nito. Ayon sa mga residente dito, isa lamang ito sa mga barkong sumadsad sa lupa dahil sa pananalasa ng bagyong Yolanda, ang pinakamalakas sa bagyo noong nakaraang taon. Maging ang mass grave sites nagkalat sa ilang bayan ng Leyte. Ayon sa pinakahuling ulat ng NDRRMC, meron pang higit sa 1,000 tao ang nawawala, habang 6,300 naman ang nasawi mula sa hagupit ni Yolanda. Karamihan sa mga nasawi sa trahedya, inihimlay na lamang sa mga mass grave sites katulad nito. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, aabot ng 3 hanggang 5 taon ang bubunuin upang maibalik sa dati ang mga lugar na pinadapa ni Yolanda. Bukas alamin naman natin kung bakit naging malaki ang pinsalang dulot ng bagyong Yolanda sa Leyte.